Basahin natin mga lods. Pulse Asia, VP Sara Duterte has the highest trusted rating among government officials. Yay! Hey! Vice President Inday Sara Duterte got 71%. Ang taas President BBM got 52% and Romualdez got 35%. Hey! Hey! Kahit anong gawin yung paninira, kahit anong, 'di ba, propaganda ang ipapakalat nyo para masiraan lang si VP Inday Sara. Pero alam na ng mga Pilipino kung sino talaga ang may totoong malasakit at nagtatrabaho sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Natatawa na lang ako kasi lahat na, lalo na yung si Tambaluslos, lahat ginawa na nila, 'di ba? Namigay sila ng mga bigas na andun yung pangalan nila, 'di ba? Andun yung pagmumukha nila. Grabe ang kakapalan. Pero, 'di ba? Pero si VP Inday Sara pa rin ang angat sa lahat. Ganyan lang. Diba? At least si VP Inday Sara hindi trying hard. Diba? Si VP Inday Sara hindi namimilit. Si VP Inday Sara hindi, diba? Hindi nagpapabango sa mga tao. Diba? Kusa yung kanyang mga nagawa at resulta ay kusang nakikita ng mga Pilipino. Alam niyo mga lods, naisip ko lang, nakakamiss magkaroon ng presidenteng pag mag-attempt pa lang na pataasan ng singil dyan sa tubig, dyan sa kuryente, nakakamiss yung may presidenteng sisita at magbabanta sa mga namamahala ng kuryente tubig na kung tataasan nila, makakatikim sila sa gobyerno. Di ba? Yung parang ganun nakakamiss. Nakakamiss yung may presidenteng sisita sa mga malalaking negosyante, lalo na yung mga hindi nagbabayad ng tax. Diba? Nakakamiss na magkaroon ng presidenteng ang iniisip niya yung kapakanan talaga ng mga Pilipino. Nakakamiss yung may presidenteng pag nadedihado ang mga Pilipino at mga nasa ilalim, merong presidenteng puprotekta sa atin at merong presidenteng magtatanggol sa atin sa mga malalaking kumpanya at malalaking negosyo na nananamantala, di ba, ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya no wonder mahal na mga OFW si Tatay Digong. No wonder mahal na mahal ng mga masang Pilipino si Tatay Digong kasi ang nakakaintindi lang kasi sa kanila, si Tatay Digong lang. Diba? Kasi pansinin mo ngayon, ang bida ngayon, hindi masang Pilipino. Alam mo sino ang bida ngayon? Mga drug lords, no? Ang mga bida ngayon, alam mo sino? Mga pulpolitiko, mga buwaya. Alam mo, sino ang bida ngayon? Mga oligarko, mga malalaking kumpanya. Ang bida ngayon, Meralco, di ba? Grabe. Ang bida ngayon, yung mga namamahala ng kuryente tubig, sila ang bida ngayon. Talagang namamayagpag sila ngayon. Kung sa Bisaya pa, nigara. Diba? Nigara, no? Magbisaya sa kukadali ha. Nigara ang mga addict, nigara ang mga drug lords, no? Nakakalabas na yung mga drug lords ngayon. Nigara ang singil sa kuryente tubig, nigara sila karon. Grabe, talagang masaya sila ngayon, no? Samantalang ang mga Pilipino, sa totoo lang mga lords, ako, I can afford naman, di ba? Kahit tumaas pa yung bilihin ng kahit nga mag 100 per kilo pa ang bigas, kaya ko naman, no? Pero, di ba? Nakakalungkot lang isipin, papaano yung mga kababayan natin na nasa ilalim? Di ba? Lalo na yung singil sa tubig kuryente na pataas ng pataas. Di ba? Ngayon nga, dito sa bahay, nagets yung bill ko, 7,000, 8,000 per month. Kuryente pa lang yan mga lods. Diba? Okay lang yun kasi kahit pa paano, may negosyo naman tayo, kumikita naman tayo na maganda, okay lang yun for me. Pero ang iniisip kasi natin, yung mga nasa ilalim, yung mga kababayan natin na nagkukumahog sa kakatrabaho, ang sweldo hindi tumataas. Pero ang bilihin, grabe, triple kung tumaas. Yan sana ang isipin ng gobyerno. Kaya
Kaya nakakamiss, no? Nakakamiss talaga si Tatay Digong. Naalala niyo mga lods, nung during campaign pa, ang pangunahing rason bakit pinili natin at binoto natin, no, si President BBM. Kasi napaasa nila tayo dun sa pinapakalat nilang pag si President BBM, yung tubig, yung kuryente, bababa na. 'Di ba? Yung bababa na ang bill or bababa na ang singil. No, naalala ko pa 'yun eh. 'Di ba? Kaya nga, yun nga, binibida nga nila yung windmill. Pero ngayon, napapansin ko ngayon at 'di ba? Kumbaga, nararamdaman natin right now, parang wala naman, parang hindi naman doon papunta. Ngayong buwan, may 2 pesos and 15 centavos na taas singil ang Meralco. Sus, Diyos ko! Di ba? Kung kay Tatay Digong pa yan, nako, makakatikim ang Meralco. Di ba mga lods, naalala ko pa yung mga malalaking companies na hindi nagbabayad ng tax. Meron pa nga yung isang water district ba yun na parang nananamantala, di ba? Pero winarningan, no, ni Tatay Digong. Di ba, yung mga malalaking kumpanya, wina-warningan ni Tatay Digong kung hindi magbabayad ng tax, di ba? And at the same time, kung malala ang patong, di ba? Lalo na sa tubig, kuryente, wina-warningan agad ni Tatay Digong. Di ba? Iniisip talaga ni Tatay Digong ang kapakanan ng mga consumers, no? Ang kapakanan ng mga Pilipino. Ngayon, wala. Ngayon, bidang-bida ang mga negosyante. Bidang-bida. Di ba? Lalo na yung Meralco ay, di ba? Kumbaga, wala silang takot ngayon eh. Papataasin talaga nila eh, no? Ay, no. Iba talaga pag ang presidente ay hindi iniisip yung kapakanan talaga ng mga Pilipino, yung mga nasa ilalim. Iba talaga. No, kaya nakakamiss yung leadership ni Tatay Digong eh. Kasi talagang kamay na bakal eh. Lalo na pag yung mga malalaking negosyante ay nananamantala, ay talagang makakatikim ng kamay na bakal ni Tatay Digong. Ngayon, wala. Tuwang-tuwa ang mga malalaking negosyante.